Hello, magandang araw po mga ka-neighbors at magandang araw po sa ating lahat. Ayan, for today medyo na-miss ko kayo at excited na po ako mag-vlog and we're back nga po. And the same thing, we're back po in the business sa construction. At ipapakita po namin yung first venture namin. So, ito na nga po mga ka-neighbors, yung sabi ko sa inyo na we're back. We're back sa vlogging, pero we're back din po sa construction business na medyo nag-stop pa kami for a while for certain reason. Pero ibinabalik po kami sa construction. So, ito na nga po uli yung aming, bali, parang first venture. At sa kasalukuyan po, ito nga at nag-aano na sila, nagbababa na ng mga tubo o pipe para po gawing scaffolding. Medyo matakas po kasi yung project namin. So, kailangan kong gumamit ng scaffolding. Ayan, from bahay, nag-travel po kami, dala nga yung mga tubo. So, mamaya makikita niyo po, ayan, medyo may preview na kayo kung alin yung bahagi na papalitan namin. Yung mga ceiling ng bulada, papalitan po lahat. Bulada, ang bubong, at saka dito sa baba, yung terrace at saka yung paligid pa, ay papalitan din from previous material na Hardiplex. Bali napili po ng end user na gamitin naman ay spandrel kasi mas matibay siya at mas long lasting yung material. Plus siyempre may enhancing itsura niya, yung magiging parang design niya compared dyan sa previous hanggang doon sa ikakabit natin. Medyo siyempre hindi naman basta-basta yan tatanggalin kung wala naging problema. Balo naging complaint nila is regarding yung tubig, pinapasok siya ng tubig. So yun po yung in-address natin sa proposal ng project at nag-agree naman po yung ating end user dun nga po sa material plus dun sa magiging itsura, yung magiging outcome ng ating ipapalit na material. And syempre kasama na doon yung kung paano siya i-execute. And as of now, eto na nga po, nag-start na po sila sa pag-install ng mga tubo. Siyempre ay under strict supervision yan kasi hindi naman basta-basta ang pagkakabit ng mga scaffolding kasi kailangan strategically ay correct siya. Hindi basta kabit kasi kailangan niya ng balance at tibay. So, yan po yung kailangan i-verify kapag kaganyang nagkakabit talaga ng scaffolding. Plus, ito nga po at para lang masupport talaga yung ating itinatayong andamyo ay kailangan po namin bumili na additional set ng mga clamps. Medyo overtime kasi nasisira sila, nawawala yung ibang pyesa. So, kailangan po siya para maging secured and safe yung ating scaffolding. At initially and partially, ito na nga po, nakapagbaklas na sila ng lumang ceiling. Ayan, na-expose na yung pinaka-skeleton ng bubong. Plus, parang medyo first time sa history ng amin yung pagre-repair yung makakita ng ganitong gato. Medyo made siya ng Hardiplex, tapos covered or supported po siya. Parang naka-box na box type siya na supported siya na angular bar. Bali, ayan, nakikita nyo po siya. At kasalukuyan po yan ang binabaklas ng tropa. Medyo extra effort at extra careful kasi mabigat siya plus mataas. So, kailangan ang i-observe talaga yung safety at supported naman po sila ng mga safety belt para po sila ay safe. Sabi ko rin mo yan dito eh. Hindi, maglalagay nga ng bago dyan para patay dyan sa yung ganto ko. At saka sa taas, magkabali na lang tayo. Oo, yan. Matay lang yan dyan.
Kahit tanggal. At eto nga po sa kasalukuyan, bali nag-o-orient siya or nagre-refresh siya dito sa mga tao ng paggamit ng oxygen acetylene. Kasi medyo na-foresee niya ng husband ko na since napakarami at napakahaba noong mga angular bars na tatanggalin, matatagalan kami o madedelay kami kung aasa lang kami sa paggamit ng mga grinders. So, naisip niya itong oxygen acetylene na nasa bahay. Medyo extra efforted kasi napakabigat. Pero one-time travel lang naman papunta and one-time travel pa balik kapag hindi na siya gagamitin. At pagdating dito sa pag-share ng ganitong knowledge, ganitong skill, ay talaga namang very much willing po siyang magturo pagdating sa ganyan. Tapos aabulin mo ito. Kailangan mo apoy na yung matulis. Oo. Nakasan mo pa ng konti siya sa malaki. Oo. Lakas. Pagka di kalmari kakatingin mo, halimbawa magkakating ka pa, papapagayin, tatapatan mo lang pagka may baga na, saka mo pipindutin mo. Pagka halimbawa yung puputol ka, halimbawa pabalagbag, ang nose, kung dito punta ng ano, para yung init, pumupunta sa bakal. Buha. Yun lang ang ano, ito laging pagka nagwan, mapera ko ikaw yung bababa na. Yung matagal, yun, saka mo papatayin. Pero pagkawan, dito yan. Alam mo pagka hindi siya patay ang oxygen, pag pinundot mo dito, walang nalabas na, no? Kasi basta yan ay buhay, pag pindot mo niya, meron niyang ano. And so, eto na nga po, at gamit na nga po itong ating oxygen acetylene ay nag-start na silang mag-cutting ng mga angular bars na iyan sa taas. Imagine from there hanggang dun sa dulo, may kahabaan talaga. So, kung gagamit tayo ng grinding machine lang, kung ilan man siya, di hamak na mas mabilis talaga ang magiging output ng trabaho kung oxygen acetylene ang gagamitin. Kaya talagang very reliable siyang gamitin. So, syempre, kailangan lang i-refresh yung skill para syempre sure ball na ang result ay okay. And safe always pati. So, sa naging sobrang kakaiba po na naging setup ng gutter nito, yung box type kanina na nakita natin na binabaklas nila kanina, bale, ayan, may nakakonect po siyang tubo, mga tubo, papunta po doon sa dingding. Ngayon, ang problem po kasi, previously, hindi nila malaman kung nasaan yung outlet or yung nilalabasan ng tubig. So, kung sila ay nagkakaproblema minsan, iniisip nila or hindi nila makita kung saan lumalabas ang tubig. So, yan po yung naging solusyon, buhayin ng hose, isaksak dyan sa tubo para po makita or malaman kung saan lumalabas ang tubig nga. So, yan ang ating ipa-find out mamaya. Tapos, ito naman po yung mga sanepa na i-replace natin doon sa gutter na napakahaba kanina. Bale, GI material po yan, pero napinturahan na po or pinapinturahan namin ng epoxy primer para po siya ay protected against rust syempre. At ayan na nga po, partially, ayun na, nakapaglagay na or naglalagay na po sila nung isa doon sa taas. Kung ilang piraso, hindi ko po nabilang kanina. Pero yan, yung kahabaan po na yan po yung lalagyan natin ng ganon.
So, ayan, nakita ko ang husband ko. Pagbalik ko, after dun, galing ako sa labas, natuwa ako. Sabi ko, ano ba ginagawa mo? Yung pala, tinetrace niya through sound, yung lagaslas ng tubig. Yung sound ng tubig, kasi di ba nagbuhay tayo na ho sa taas. So, ibig sabihin, may sound ng tubig na lalagaslas doon sa possible na dinadaanan ng tubig kasi nga hindi makita yung outlet. So, gumamit siya ng pipe para pakinggan siya. Bali, nang hihiram siya ng stethoscope, ay unavailable naman. Kaya nag-rely siya dun sa pipe na yun, na hawak-hawak niya. So, yun. Nag-testing din ako gumamit. Papunta doon. May mga sound na, kumbaga parang may echo, ganun. So, hopefully, ay matrace natin mamaya. So, ito naman ang activity sa kusina area. Kung may nagagawa doon sa bubong, ay may gumagawa rin dito sa baba. Ang paligid ay tinatanggalan na po ng ceiling din kasi papalitan din kasi mula sa taas hanggang dito sa baba, papalitan po. Saka may nakikita kasi ng problem na may tumutulo. Kumbaga kung nasisira yung kisame dahil tumutulo. So, papalitan din po siya. Okay, sige. Tingnan naman natin ulit ang another update dito sa ating bubong. Okay. So, tingnan natin sa gilid para mas makita. Kasi kung doon sa front, hindi natin makita. So, ayan. Naka-install na pala yung mga sanepa. From doon sa dulo hanggang doon sa dulo. Okay. Nakakabit na. So, mas closer. Ito na po yung itsura niya sa closer picture. Closer video. Ayan. So, okay. So, bali yung ginawa nating testing kanina, kumbaga lahat na ng effort ginawa para po makita yung kung saan pumupunta yung tubig. Hindi natin makita, ilang effort na yung ginawa. Nagkinig sa sahig through gamit yung pipe, tapos naglagay na ng hose na naka-on yung tubig, hindi pa rin nakita. So, ngayon ay talagang kailangang malaman kung saan naroon yung outlet niya kasi yun nga ang pinoproblema eh. So, gamit po namin ngayon yung industrial endoscope. Titingnan po natin, isusuot dun sa pipe, sa mismong pipe na kung saan siya pumupunta. Kasi na-trace na kung nasaan yung pinupuntahan ng pipe galing sa gutter, pipe na galing doon, na nakakonect doon sa dingding. Naging problema, hindi nila malaman saan pumupunta. So, na-trace na po yung pipe papunta dito sa may harap. So, ngayon, hindi pa rin completely kasi nakasil yung pinakadulo ng pipe. So, ngayon, inopen po siya ng konti, tapos isasaksak po yung ating industrial endoscope para po makita kung saan siya pumupunta. Ayan. So, okay. Ongoing po ang pagte-testing. At ayan po, makikita natin doon nakikita naman doon sa pinaka-screen niya kung ano po yung nakikita ng lens niya doon sa unahan. Ayan. Okay, let's find out kung matetrace na natin ang mystery kung nasaan ang outlet ng
daanan ng tubig. Bale, nagkakaproblema kasi nakaka-penetrate naman yung yung pinakaunahan, yung pinaka-head or yung pinaka-lens ng ating endoscope. Kaya lang, meron siyang binabanggaan. Bali, supported yung ating endoscope nga pala ng piece tape. Yan yung matigas na yan na parang niro-roll yun na meter tape na malaki. Piece tape yan, supported. Doon nakatali yung head ng ating endoscope para po makarating siya doon sa kung saan man yung dulo, yung para mag-arrive tayo na makita yung pinupuntahan or yung dulo noong pipe na tinetrace natin. So, may binabanggaan siya doon sa dulo. So, possible na elbow yun. Siguro kasi possible na ganon kasi may binabanggaan. Kung tuwid na tubo lang yan, di syempre dire-diretso. So, bale, ilang attempts na ito para magdiretso yung ating lens doon sa doon sa dulo. Pero talagang, talagang may binabanggaan siya. Kaya, possible na talagang, talagang maghukay ito kung hindi talaga makikita. Bale, nakailang attempts na talaga, hindi talaga siya makapasok Lagi talaga siyang may binabanggaan. So, nag-arrive sila sa solution na kung gaano sinukat yung nakaladlad na wire ng endoscope at piece tape doon sa sahig, tapos minatingan ko hanggang saan siya bumabangga. So, ang magiging pinaka-solution doon ay huhukayin siya. Kumbaga, yung markings ay for the purpose lang na may lead sila kung hanggang saan yung huhukayin, mula saan hanggang saan. So, ayan. Solusyon na ginawa talaga maghuhukay. Ayan po mga ka-neighbors ang video namin for today at sana po ay nagustuhan nyo at huwag niyong kakalimutan na manood pa ng mga susunod naming videos kasi syempre nag-start po kami at medyo sabi ko sa inyo natagalan kami sa pagbablog ulit, but this time ayan, makikita nyo na po kami araw-araw. So, abangan nyo po lagi ang mga videos namin. Okay, sige po, salamat po sa mga nag-subscribe.